Mga kakosa, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay share ko sa inyo kung magkano po ang aking cost of living dito sa Saudi bilang isang takas o kaya bilang isang undocumented na OFW. So ang isi-share ko sa inyo is base sa akin, hindi yung kasi iba-iba po tayo ng pamamaraan sa pag-budget o kaya yung pag-gastos. So yung iba ay may mga paraan sila na kung paano sila mag-budget na kanilang gastusin sa kanilang bahay, sa kanilang pagkain. So ang i-share ko sa inyo kung magkano yung nagagastos ko buwan-buwan bilang isang takas, yung bayaran sa bahay, sa groceries, sa kuryente, sa internet. So ayun, yung at saka iba-iba tayo yung kumbaga kung magtitipid tayo. So ayun nga, iba-iba tayo ng pamamaraan na pagbabudget. So sa akin bilang isang undocumented OFW, so kailangan ko talaga na pagkain kasi minsan natatambay ako ng kung walang trabaho, walang magtawag ng trabaho kaya nawala ng trabaho. Minsan tatambay at siyempre importante yung pagkain. So ang style ko ay nagpupundo ako kung may pera, lalo na yung bigas, yung mga importante na pangangailangan. Ang pinoproblema ko na lang pag may nakabili na ako ng mga pagkain is yung pambayad ng bahay, pambayad sa kuryente, sa internet. Minsan dahil nga yung mga nakaraan na ilang buwan ako na wala talagang trabaho, ay humihingi talaga ako sa aking kapatid, sa pamilya ko sa Pilipinas. Kaya yung pagkain, minsan kung may natitira pa, so tipid-tipid. Mas importante may bigas, may masaing. Kaya yun. So ito i-share ko sa inyo dahil itong papakita ko sa inyo na video ay ito yung mga pinamalengke ko. So panoorin natin mga kakosa. Ayun mga kakosa, dito nga ay nandito ako sa taxi na sinakyan ko at pupunta ako sa yung bilihan ng mga groceries, yung malapit sa amin. At dito yung bilihan ng mga Pilipino, nandito yung mga produkto ng mga Pilipino na nabibili. So meron naman yung iba pero dito mas malapit para hindi pa ako mamasahe ng malaki. So dito sa building na ito pinapakita ko sa inyo, ito yung pinasukan namin noon na hindi kami binayaran, kami yung gumawa niyan. At dito sa kabila, nag-umpisa kami dyan pero umalis na kami dahil yun nga, hindi kami binayaran. So yung mga nasa Jeddah, yung mga nakauwi na galing Jeddah ay alam nyo na itong lugar na ito, Tariq Madinah. At alam nyo na itong Sarawat na ito. Yan, kung nakikita nyo yung building na yan. At dito nga ay pumasok na tayo. Ito tayo ng Sarawat para mamili ng mga groceries. At papakita ko sa inyo mamaya yung total, yung mga pinapamili. Yung total na napamili natin sa pangangailangan natin. At dito nga, nandito na tayo sa loob ng Sarawat. At ito, kumuha na tayo ng trolley para may lagayan tayo ng yung mga bibilihin natin. And syempre, yan, makikita niyo yung mga ganyan. So, yung mga kailangan lang natin, yung mga bilhin natin dahil yung pera natin ay sakto lang. So, ayan, kita niyo naman, 13 dati, ngayon 9 na lang, Gs, 9.95. So, yan yung mga unang pangangailangan ng mga takas. So, ganito lang mga inuulam. So, itong kagandahan dito, may mga promo, may mga discount. Kumuha na tayo ng 3 dahil 10 ang 3 piraso. Diba? So, kung bibili mo yun sa Bacala, mahal yan. So, yan din. 10 dati, 10.75, naging 7 na lang. So, ganyan yung mga pagkain ng mga katakas na katulad ko. At, yan, may munggo.
So, ganyan na yung mga sardinas, yun yung mga relief goods na binibigay ng mga ating gobyerno. So, yan. Dito naman tayo sa mantika. At yan, makikita nyo pag may mga ganyan nakapaskil na nakapula, yan yung mga promo nila. Nag-discount na sila. So, yan. Ang pinili ko yung 14 real lang. Dati na 20 real. At bumaba, naging 14. So, medyo malaking discount na rin. So, yan. Binuha ko, 14 lang. At ito pa ang isa sa mga hindi nawawala sa mga OFW. Kahit mag-Indomie yan, mga yan. Mag-itlog lang. Basta't may maipadala sa kanilang mga pamilya. At dito, yun, pinapakita ko sa inyo yung mga produkto ng Pilipinas, tulad ng sinabi ko kanina. Yan, may Maribisco, Hansel, Skyflex, yan, Otap, yan, Pajibar, yan. Pero hindi ako bumili niyan dahil wala tayong pera. Dito nga, dumiretso na tayo dito sa gulayan. At dito natin mabibili yung mga gulay. Ayan, 195 na lang, cabbage. Times 14 nyo na lang, pesos. Yan, 5 na lang yung string beans, yung sitaw. At dito may mga kamatis, yan. So, dito tayo sa bumili ako ng upo. At syempre, yung mga iba pa, yung katulad ng yan, papaya at saka yung ampalaya. Yan, ampalaya. Mga gulay para at least kahit paano ay gulay-gulay naman tayo. Hindi yung puro noodles, puro sardinas. Yan, ihalo natin sa mga sardinas. Okay na yan. At syempre, yung mga personal hygienes natin. Pagka importante mga yan. Ayan. Kumuha na tayo ng Colgate. So, ayan. Ito rin, panghugas ng plato. Ayan. 19 o 20 dati. Naging 12 na lang. So, malaking bagay yung mga yan na discount. At dito, mga sabon. Pero, hindi ako kumuha niyan dahil wala sa kulang ang pera. O 65 na lang, dating 118. So 65 at hindi na ako kumuha dyan. So dito na lang tayo sa importante, dito sa bigas. Kuha tayo ng bigas, ito ang pinaka-importante talaga sa lahat. So wag lang tayong mawalan nito. Dito, yan, maraming discount na naman, promo. Dati tingnan nyo, 31 dati. 5 kilos to, 5 kilos yung yan. 36 naging 21 na lang. So may 10 kilos din pero yan, tulad yan 31 naging 20 na lang. So malaking bagay talaga yung pagbibili tayo ng ganito sa groceries. At dito nga, ito ang kinuha ko. Ito, lambot to. Ito lagi yung kinukuha ko na bigas. So kumuha ako ng 3. So lagi akong nag-i-stock talaga para kung mawalan man ako ng trabaho, at least habang naghihintay ng tawag o may trabaho is at least meron ako maluluto kay bigas. So 3 yung binili ko. At dito, bumili na naman ako ng itlog. So yan, kita nyo naman, 19 na lang o 21 dati. So malaking bagay talaga yan. So, okay, so yan. Bumili na ako ng isang tray at ito, yung bangus. Bangus galing sa Pilipinas. Imported yan. Import. So, yan, 20 na. Depende sa kilo. Siyempre, pag OFW ka dito sa Saudi, siyempre, manok na naman. Kulang na lang magkaroon ka ng pakpak. So, yan. Sa sinabi kong pakpak at ito, chicken wings na nga. Yan. Chicken wings, tapos, yan, backbone, at saka yung chicken feet o kaya yung Adidas. Pwede mong ihalo sa gulay o kaya i-adobo mo. At dito nga ay dito na tayo sa bayaran. Babayad tayo. At ito yung sinasabi ko, Sarawat. Thank you for shopping at Sarawat. So, alam niyo na. Dito nga, ito yung total ng pinamili natin. So, tingnan natin, nahaba yung resibo. So, natin yung total, umabot siya ng yun, 582 real. 582 real. So times nyo na lang sa peso. Siguro mga sabihin na natin 14 na. 14 na real. At dito pag uwi namin ay
dumiretso kami sa bayaran ng ilaw at internet. So meron kaming buwan-buwan na binabayaran sa ilaw at saka internet. At dito na ako sa loob. So yan, bayaran ko muna yung internet. So ang internet ay depende po sa gamit, depende sa kung ano yung gamit nyo. So dito is buwan-buwan talaga itong binabayaran ko. At ganun din sa electric bill. So sa electric bill naman, depende sa konsumo. Depende sa pag-consume nyo, kung malakas kayo gumamit, kung ang gamit nyo ay puro electric, katulad ng electric kettle. So, medyo malakas yan. At saka yung iba pa, tulad ng, kung marami kayo sa isang kwarto, ay lahat kayo gumagamit ng plancha. Sa yung lahat ng mga kuryente. So, ito, ang STC ang gamit namin. So, 184. Buwan-buwan talaga yan, 184. So, magiging 194 yan dahil may charge pag yung pagbayad. Charge yun. So, magiging 184. So, mamaya i-add natin lahat-lahat kung magkano binabayaran ko sa buwan-buwan o kaya yung cost of living. So, dito naman sa electricity. So, ito nga pala ay 4 months na hindi ako nakabayad ng ilaw. So, naging 370. So, 370. At least mura-mura dahil nagtitipid kami dito. At siyempre, dahil ang gamit lang namin ay kalan, yung gas. Hindi kami gumagamit ng electric kettle, hindi kami gumagamit ng yung ano pa yung mga malalakas. Basta, yung katulad niya, electric kettle at saka yung initan ng mga pagkain. Sinatsaga namin sa gas o yung kalan. So ngayon, i-add natin, punta tayo sa aking sa ating tawag nito, calculator. So i-add natin mga kakosa. So ayun. Yung bahay nga pala namin ay 600 sa isang kwarto. 600 bawat kwarto. So yun ang binabayaran ko sa buwan-buwan, 600. So ito, add natin 600 sa bahay yan ha, plus yung 584 kanina dun sa resibo, dun sa groceries. Yung 584 ay wala pa dyan yung sabon, wala pa dyan yung isda. Dahil yung isda kasi medyo mahal dun sa groceries na yun. Meron dito bilihan dito sa fish market, ang tinatawag nila fish market, ay medyo mura dun. So, hindi ako bumili sa groceries dahil ang bala ko is down sa fish market. So, ilagay na natin na average is 600 dun sa pagkain mo at saka yung sa yung mga parang pambili din ng mga sa mga store. Sabihin na natin 600 plus 600. So, 1,200 na yun sa pagkain at sa bahay. Tapos i-add natin yung internet. Sa internet is kanina is 184 o wala pa yung charge yun. O, sabihin na natin 184 plus 184. Ayun. So internet yun. Tapos yung sa kuryente naman, dahil matipid kami gumamit, ay sa 370 na nakita nyo kanina ay 4 na buwan yun. 4 na buwan na hindi kami nagbayad. So, i-average na lang natin ng 100 per month. So, ulitin ko, yung mga nandito sa Saudi, iba-iba. May mga malakas gumamit ng electricity, kaya mas mataas yung babayaran nila. So, kami ay mura lang. Kasi, yun nga, sabi ko, hindi kami gumagamit ng mga malalakas na sa kuryente. So, sabihin na natin 100 dahil minsan pag tag-init talaga ay tumataas yung pag-aircon. Alam niyo naman ang Saudi ay mainit talaga, so kailangan ng aircon. So plus 100. So 1,484. Tapos wala pa dun yung tubig, yung inumin. So, ipapakita ko sa inyong screen yung tubig na karton na binibili ko.
bumibili ako ng karton-karton. So, binibili ko na pang isang buwan. So, nakakaubos ako ng 5 karton. Na 5 karton ay nakakahalaga ng 14 real. So, 14 real. So, times 5. So, kulang-kulang 100. Pero, ang nagagastos ko ay umaabot ng 100 dahil sa tinataksi ko pa yan. Sinasakay ko sa taxi, dinadala dito. So, plus 100. So, ayan. 1,584. Okay? So, itong pinapakita ko sa inyo ay sa akin lang yun. Hindi, iba-iba tayo ng pag-budget. Iba-iba tayo kung paano gumastos. Iba-iba tayo ng estilo. So, yung iba na napapansin ko ay hindi sila, yung bumibili lang sa store, sa malapit na store. So, para sa akin kasi kung may pera ay binibili ko na para yung nabili ko na. Kung wala na akong iisipin na lalo na yung bigas. So, minsan mawawalan ka ba ng ulam, kahit toyo o kaya basta may bigas ka habang naghihintay ng trabaho na mapasukan. So, yung iba nga, doon sa store lang, bumibili pa unti-unti. So, para sa akin, parang magastos yun. Dahil, yun nga, tulad ng sinabi ko, sa groceries kasi, minsan, di ba, may mga discount sila, may mga promo. So, malaking bagay yun. So, pag baka-bakala ka lang, yung store, siyempre, wala yung discount. May patong pa nga, mas mataas ng konti, ng ilang real. So, ito yung kailangan na buwan-buwan na dapat sa akin, 1,584. So, dahil hindi naman pare-parehas na yung nasa sahod, maswerte na kung binigay yung buo. Pero, kadalasan, kulang pa. So, yung mga nakaraang buwan, ng ilang buwan na akong natambay, yung pambayad ng bahay, humingi ako sa aking kapatid. Nagpapadala ako dito sa Saudi. Ako pa ay humihingi sa Pilipinas. Dahil nahihiya ako, ayaw ko na hindi ako makapagbayad sa bahay. Nahihiya ako at ayaw ko mapaalis ako dahil hindi ako nakapagbayad. So, humihingi ako sa Pilipinas. So, ito ang dapat na kailangan ko, 1,584, umahigit pa. So, kung ang sahod natin ay 2,000 lang, 2,500, kunti lang. Halos, ito nga, manikative pa kami dito sa 1,500 minsan. Kulang pa. Kaya sa trabaho namin, humihingi kami, bago magkatapusan, kinukulit na namin yung papatrabaho sa amin na magbigay ka ng pangkain namin, pambayad sa bahay, internet. Basta yung pangailangan. Minsan kulang pa nga yung binibigay. So, yun nga. Maswertehan lang talaga kung may buo. At tulad ng sabi ko, pag nakakuha lang kami ng ganito, okay na. Kahit wala na. Yung mga damit namin, hindi kami makabili. Yung medyas man lang, sapatos na pangtrabaho, wala. So, ayun lang. Basta may pambayad kami ng bahay, at least hindi kami mapahiya sa pambayad sa bahay at sa pangkain. Kahit kunting pangkain lang, okay na. So, nagtatrabaho kami, hindi para sa kumita kami. Kumbaga, para may pambayad kami sa bahay, pangkain. So, wala sa isip na namin yung para kikita, padala sa Pilipinas nga, wala talaga. So, ito, ang isi-share ko sa inyo, mahaba na yung video. So, maraming salamat sa inyong panonood at sana i-follow nyo ang ating Facebook page at subscribe nyo ang aking YouTube channel para naman madagdagan kung halimbawa man kikita kami ay meron din idagdag sa aming pangkain. So, maraming salamat sa inyong panonood at ingat and God bless. Thank you sa inyong panonood.